Obispo Jose Banpolo, at sa lahat ng kaparian, mga reliyoso, at mga kapatid ko, mga ex, kanilang mga pamilya, sa inyong lahat na naniniwala na ang bawat buhay ay may pag-asa. Ako po si Richard Elson, taga-Pasay po ako. Nagtapos po ako sa Hacienda de Esperanza na siguro mga 4 na taon na nakalipas. Katulad ng mga kapatid ko na naririto sa inyong harapan, ako rin po ay nalulong sa mga ipinagbabawal na gamot. Una ko pong nakilala ay si Mary Jane. Si Mary Jane po ay hindi isang babae. Si Mary Jane po ay isang halamang nakakahay. Sa kalaunan ay kung ano-ano pa po ang aking natutunan, dulot ng aking pagiging curious. Gayon din naman, ang akin po palang mga magulang ay nasa ibang bansa. Kung kaya naman, ako'y naging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Sa isang salita, ako po ay nalulong sa iba't ibang uri ng bisyo, alkohol, sugal. Nagkamali po ako, nagkasala po ako sa aking kapwa, higit sa lahat sa Diyos. Maling-mali. Bilang isang tao na nalulong sa droga at iba pang mga bisyo, naturalmente, yung mga kaibigan ko, unti-unti na akong nilayuan. Gayon din, nawalan din ako ng hanap buhay. Nawalan din ako ng tiwala sa aking sarili. Yung pamilya ko, ang natatanging nasa likod ko, yung mga kaibigan na tapat, nananalangin para sa isang pagbabago. Lahat nawala, pati pananampalataya ko. Parang wala nga akong halaga. Siyempre, umiyak ako. Tinanong ko pa nga siya, bakit? Sabi ko, bakit ako naririto? Bunga ng mga panalangin, walang tigil na panalangin, naalala ko ang aking nanay at tatay, palaging nagro-rosaryo kada hapon para lang sa akin. Ilan din sa mga kaibigan naming madre, naririto sila, ang nanalangin para sa pagbabago. Hanggang nakilala ko ang Hacienda, o pinakilala sa akin ang Hacienda de Esperanza. During my stay in Hacienda, unti-unti po ay parang nagkaroon po ako ng liwanag. Na-realize ko po na marami akong kamalian. Sa pamamagitan ng araw-araw na reflection ng gospel, which is ito na po yung aming pang-araw-araw na gawain, ang pagnilayan ng Ebanghelyo at pilitin na isabuhay ito, ay nagkaroon po ako ng grasya para ikumpisal at pagsisihan ng aking mga nagawang kasalanan. Doon din po may nakilala pa akong isang Mary. Pero hindi po siya si Mary Jane. Siya na po si Mama Mary. Sa kanya, ang aming palaging balingan. Unti-unti, nagkaroon na po ng liwanag akong hinaharap. Na-restore po ako, higit sa lahat ang aking pananampalataya. Walang hanggan ang kanyang awa.
Pumasok ang biyaya, unang biyaya, ang reconciliation sa pamilya. Na-reconcile po ulit ako sa aking pamilya. Kung dati-rate, ay pag darating ako, sasabihin ko sa mga pamangking ko, "Oh, ayan na naman yung tsuhin nyo. Lumayo kayo dyan." Pero nung sa huli, hindi na. Andyan na yung tito nyo, bless kayo. Wow. Nabuo ulit yung pamilya namin. Na-inspire din ako doon sa mga misyonaryo na nag-alay ng buhay para sa amin, doon sa Pasenda. Yung mga pari, yung mga madre na nag-aalay ng buhay nila kasama namin sa community, sa farm. Gayun din ang munting kubo ni Bishop Pantolo na sa tuwing titignan ko, kampante ako dahil alam ko na ang simbahan ay nasa likod namin. Isa pang regalo na tanggap ko ay ang regalo ng bokasyon. Sa ngayon po, ako ay patungo na sa ikatlong taon ng aking formasyon bilang isang seminarista sa isang relihiyosong kongregasyon. At patuloy na nagpupunyagi para makamit ko yung pangarap ko, ang maglingkod din para sa mga kapatid ko. May isa akong konkretong eksperyensya. Sabi ng younger seminarian, dahil late vocation po ako, ako po yung kuya sa seminaryo, merong isang seminaryo nagtanong sa akin, "Kuya Rich, brother, hindi ka ba mahihiya kapag sinabi mo na dati kang adik?" Napatigil ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, sinabi ko sa kanya, mas nakakahiya siguro kung hindi ko ihahayag yung awa, pagmamahal at pag-asa na natanggap ko kay Jesus. Amen.